Sa mga hahabol pa uwi, sold out na raw ang mga tickets sa ilang ruta pabikol sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. At live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kung ubos na ang mga bus ticket, may chance pa ba na makasakay ang mga pasahero? Alam mo, Julius, yung mga magwo-walk-in dito, may chance pa namang makabili sila ng ticket. Yun nga lang, yung ibang mga pasahero dito, kung hindi man sumukot ipagpaliban na muna yung biyahe, magbabaka sakali sila na maging chance passenger. Yun nga lang, Julius, sa mainit na ordinary buses. Halos wala nang mapwestuhan ng ibang pasaherong papuntang Bicol sa loob ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Maraming humahabol sa biyahe. Ayon sa pamunuan ng PTEX, aabot sa 200,000 pasahero ang dadagsa sa terminal ngayong araw. Ito na yung pinaka-peak sa lahat ng araw during the Holy Week. Asahan na po natin yung konting pagsisikip, konting pag-iintay. Mahaba na rin ang pila sa mga ticket counter. Ang problema, hindi lahat ng bus company may available pang ticket. Sold out na ang mga biyaheng papuntang Legazpi, Naga, Daet, Catanduanes at iba pang destinasyon. Kabilang sa mga nagbabaka sakaling makasakay, si Mary Grace Intia na pauwing Legazpi, Albay. Gaano kahirap maghanap ng ticket? Ay, sobrang hirap po. Lalo na pag wala pong reservation. Ayon sa pamunuan ng PTEX, dapat matagal talagang pinaghahandaan ang mga biyahe tuwing Holy Week. Gaya ni Melissa Felix na inagahan ng pagbili ng ticket pa Catanduanes. For the longest time, ngayon na lang ulit ako babalik ng Bicol. That's why nag-try ako ngayon personally para ma-experience yung kung gaano kahirap mag-book. Bukod sa 3,000 bus na regular na bumabiyahe sa PTEX, mahigit 2,000 unit ang binigyan pa ng special permit ng LTFRB para makabiyahe ngayong Semana Santa. Kaya mataas naman daw ang tsansa na makabili pa ng ticket ang mga chance passenger o magwo-walk-in sa terminal galing trabaho. Hindi naman lahat ng tao may budget kaagad-agad. No? In fact, yung iba, lalo na yung mga daily wage earners natin, naghintay pa na 15. Julius, ang nakikita mong pila ngayon dito sa akin natatayuan ko ay yung mga pasaherong papunta doon sa mas malalapit na destinasyon, katulad ng Cavite. Kung doon tayo tatayo ngayon sa kinaroroonan ng mga papuntang Bicol, naku, talagang wala tayong mapapwestuhan at ganong kasikip doon sa mga oras na ito. At dahil nga sa dami ng pasahero dito, medyo natatalo yung aircon, kaya medyo mainit ngayon dito sa PTEX. At dahil marami ring pasahero ngayon, sigurado raw na may mga nangongolorum at mag-aalok ng sakay. Pero ang sabi ng mga otoridad, iwasan nating sumakay sa mga ganito dahil kung saan-saan lang tayong dalhin ng mga ito at hindi rin ligtas dito dahil walang insurance sa mga ito. Kaya kung may disgrasya tayo, wag naman sana walang pananagutan ang mga ito sa atin. Julius. Yan na nga, init ng ulo, yan ang kalaban ng mga motorista natin. Kamakailan, maraming insidente nga ng road rage o yung mga away kalsada. Anong hakbang ba ang ginagawa ng mga bus driver dyan para hindi mangyari sa kanila ito? Alam mo, Julius, siniguro ng PTEX management at ganoon na rin ng LTO, ng DOTR, na dapat ay may karelyebo yung mga driver para hindi masyadong pagod. Kasi kapag sobrang pagod nga naman, ito yung nagiging dahilan ng pag-init ng ulo at yun na nga, ng road rage. Kaya madaling mabad trip sa kalye, lalo na kapag traffic. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.